Nakakwentuhan ko po nung isang araw si Mr. Jim Elian Dagdagan, Senior Transport Regulation Officer at Chief po siya ng Bicycle and Active Transport Section, Department of Public Order and Safety, Green Transport Division ng Quezon City. At po, kinalaman po ito sa una pong topic, active transport. Nabuo po pala ang Bicycle and Active Transport Section sa bisa po ng isang ordinansa ng Quezon City na inilabas pa po noong 2020. Sa aking pagkakaalam, Quezon City pa lamang po ang isa sa mga iilang LGU na institutionalize po ang bisikleta bilang transportasyon dahil po dito sa ordinansa. Kaya't hanggat nandyan po ang ordinansya, may obligasyon po ang LGU at ang ahensya nito na isulong po at pangalagaan ang programa sa pagbibisikleta. At simple lang naman po ang tinanong ko kay kasamang Jim Dagdagan nung nakakwentuhan po natin. Ang tanong po natin ay bakit po tinagurian ang Quezon City bilang most bicycle-friendly city of the Philippines? At napakarami pong ini-outline sa atin si kasamang Jim na ginagawa po ng Quezon City para po siya maging bicycle-friendly na syudad sa Pilipinas. Ito po sabi po ni Jim, ayon po sa kanya, may 93 kilometers silang cycleway sa mga major thoroughfare po, gaya po ng Quirino Highway, EDSA, Road 6 at pati ang C5. And as of January 2024, nagtala po sila ng mahigit 200 kilometro po ng bike lanes sa Quezon City. Ikalat na po nila, naging network, at may balak pa po silang habaan pa po yan hanggang umabot po ng 350 kilometers. Kasama po sa plano nila itong Commonwealth Avenue, Quezon Avenue, East Avenue at itong North Avenue. Bukod po sa malawak na kanilang network ng bicycle lanes, isa pang pinagmamalaki po ng Quezon City ay itong mga konkretong plant boxes na ginagamit po nilang divider o barrier para po sa proteksyon ng mga siklista. Makikita po ito sa kasalukuyan sa Commonwealth Avenue, sa Katipunan Avenue, sa may Pilcoa, hanggang dyan po sa may Ever Gotesco. Hindi lang po simpleng barrier, kundi nilalagyan pa po ng mga halaman para talagang makatulong din po para ma-absorb ang mga carbon dioxide at iba pang mga gases sa ating hangin dito sa Quezon City. So talagang tinutuon nila yung pangalang green. Mahalaga po kasi itong mga barrier sa pagpapaliwanag po ni Jim para po sa mga baguhan o hindi pa masyadong bihasa sa pagbibisikleta o sa pagsakay ng bisikleta. Siyempre, kinakabahan pa po yan. At para sa ibang motorista, hindi rin po ligtas na makasama sa kalsada itong mga hindi pa po masyadong marunong, di ba? So ito po ay para ihiwalay po sila sa mga motorista at makaiwas po sa anumang sakuna. Sa mga sanay po at veterano na po sa bisikleta, kaya na naman po nilang makisalamuha sa ibang mga road users. Pero para sa mga kanilang kaligtasan din, kahit kayo po ay veterano na, mas kampante po na nasa loob po kayo ng bike lane na may barrier, di ba? Kahit na po kayo expert na po sa pagbibisikleta. Iba pa rin po yung may proteksyon. Marami din pong, alam mo dito sa Quezon City, napakarami pong mga malalawak na highway po dyan sa QC, di ba? At gaya po ng mga pedestrian, malaking problema rin po ng siklista yung pagtawid dito sa mga malalapad na highway o kalsada na puno po ng mga motorista. So ang ginawa po ng Quezon City, nilagyan po ng ramp ang mga footbridges para po magamit po ng mga siklista sa pagtawid. Kung wala pong ramp kasi ang mga footbridge,
para makatawid ang siklista, bubuhatin po yung bisikleta paakyat at saka pababa, di ba? Mabuti-buti sana kung magaan po ang bisikleta, pero sa mga normal nating mga siklista na gawang bakal po, ang mga bisikleta po nila ay mabigat po yan. Dahil sarap na nilagay po sa may gilid po ng hagdanan, parang meron na pong release kung saan itutulak po ang bisikleta para makatawid po. Diba? Itutulak na lang po yung bisikleta, paakyat o kaya pababa. Mas madali na po kaysa buhatin. Meron na raw po silang nailagay sa 40 footbridges at mga underpass. Tulad po dito sa may underpass po ng Quezon Memorial Circle, nilagyan na po ng rampa so hindi na bubuhatin. At yung mga footbridges po dyan sa may Commonwealth Avenue, malapad po dyan, di ba? Sa Quezon Avenue, napakalapad din. At sa Katipunan Avenue. Meron na pong ramp at madali na pong itawid ang bisikleta kung kayo po ay lilipat sa kabila ng kalsada. Marami na rin pong ordinansa at mga programa dito po sa Quezon City para po sa pagbibisikleta. Unang-una na nga po itong kanilang ordinance number SP 2988 kung saan po nabuo yung Bicycle and Active Transport Section. Kilala po itong ordinansa bilang Safe Cycling and Active Transport Ordinance of 2020. Ang Quezon City Police District po at ang mismong Bicycle and Active Transport Section, meron po silang mga naka-assign. May mga tao po sila na naka-assign po sa bicycle lanes na magpatrol po. Ito po yung mga bike patrol po nila upang iwasan po ang obstruction o magkaroon po ng bara sa bicycle lanes po ng Quezon City. Ayon din po kay Jim, ang kanilang mga bike patrol ay deputized po ng MMDA upang manghuli po ng mga traffic violators. So hindi lang po sila naninita. Pwede po silang mag-issue po ng ticket kung kayo po ay nakitang nagbabiolate dito sa Quezon City. Meron din po silang mga buwan ng kapihan session. Ditong kapihan po nila, kasama po ang mga grupong kasama po nila sa pagsusulong ng programa sa bisikleta. Regular po silang nagpupulong, nag-uusap-usap tungkol po sa programa po ng bisikleta. Pag-assess po ng programa o kaya pagbalangkas po ng bagong programa o minsan mga konsultasyon. Nag-uusap-usap lang po sila. May communication po sila sa pagitan po ng LGU at ng mga grupong siklista. Meron din po palang ordinansa sa Quezon City kung saan po pinagbabawal ang isang siklista na walang helmet. Dahil po naniniwala po sila na ang helmet ay nakakatulong para iwasan po ang pagkakasugat o pinsala kung kayo po ay matumba sa bisikleta, kaya pinipilit po nila ang pagsusuot po ng helmet. Meron din po silang tao ng event, tinatawag po nilang Bike to Work Day na ginagawa po tuwing Hunyo at 3 o June 3. Dito po, binibigyan pahalaga po ang mga kababayan po nila sa Quezon City na gumagamit po ng bisikleta bilang transportasyon papasok po sa kanilang trabaho. At isinasabay nila dito sa pagdiriwang yung mga ilang kampanya po nila para po sa mga siklista tulad po ng pamamahagi ng mga protective gear para sa kaligtasan po nila. Bukod pa po dyan, meron na po silang mandato na lahat po ng local government offices ng Quezon City na magtayo po ng end-of-trip facilities, katulad po ng mga bike parking, shower rooms at yung hydration station o kuhanan po ng maiinom. Lahat din po ng national government offices na nasa Quezon City, kasama na rin po mga istasyon ng LRT1, LRT2 at MRT na nasa loob po ng Quezon City, dapat pong maglagay ng bicycle parking. Meron na pong mandatong ganyan. At meron din ang Quezon City ng Bicycle Parking Ordinance kung saan po ang lahat po ng business establishment
gaya po ng mga mall, restaurant, groceries, bangko, dapat ay maglagay po ng bicycle racks. Kapag hindi po sumunod, ay meron po silang gagawin po, mahihirapan po silang kumuha ng business permit sa City Hall. Naglagay din po sila ng mga repair station sa mga public area. May mga piling lugar po, naglagay po sila ng isang parang booth ba, kung saan nilagyan po nilang mga tools, katulad mo ng pambomba, mga hex ring, sa wrench, plies, screwdriver, nilagyan po ng mga tools. Yun lang. Marami pa rin po tayong kababayan na hindi ho nakita, hindi ho na kinikilala na ang kabutihang dinudulot po ng mga tools na yan. Aba, ninanakaw po yung mga tools. Aba, sayang sa halip na makatulong, perwisyo pa po kayo. Kaya nananawagan po tayo, pag nakita po niyo itong mga repair station, huwag niyo na pong galawin, huwag niyo na pong pakialaman yan dahil mahalaga po yan sa mga kababayan po nating nagbibisikleta papuntang trabaho o kaya pauwi po sa bahay. At ang Quezon City rin po, napakaraming pong mga lugar na pwedeng tawaging bike-friendly dahil open po at mga green. Tulad po nung dyan po sa may UP Diliman, di ba? Luwag-luwag po dyan, pwedeng magbisikleta. Sa Quezon Memorial Circle, doon sa loob mismo, napakaluwang. At ito pong yung Lamesa Eco Park at saka Lamesa Nature Reserve, di ba? Nung huli po nating makausap, yung administrator po dyan, may balak po silang magtayo po ng mga trail para po sa bisikleta. At dito po sa may Payatas dump site, ay ginagawa po nila ng Quezon City ito bilang bike park. Gusto po nila lagyan ng mga trail na magagamit po ng mga road bikes at may iba naman po yung para sa mga mountain bikes. So matapos po kaming magkwentuhan po ni Jim Dagdagan, medyo napaisip po tayo Sana lahat po ng LGU sa Metro Manila matapatan man lang o mas maganda po kung hihigitan po nila ang ginagawa po ng QC para po sa mga siklista. Mas lalo siguradong dadami ang gagamit ng bisikleta bilang transportasyon. Kung ganito po makikita na ang LGU ay may effort para po sila ay tulungan at protektahan. Mas maraming nagbibisikleta, mas malaking bawas po sa demand sa public transport. At alam naman natin po kung gaano ang shortage po ng ating public transport. Lalo na po dito sa Metro Manila. Kaya nga po nagbibisikleta po ang mga yan dahil ayaw na po nilang makisiksikan po sa ating public transport system. Sana po sa Mayo, mahalal po yung mga lokal na opisyal na may mga programa po para po sa bisikleta at iba pang active transport. Kung kayo po ay siklista o gusto niyo pong magbisikleta, pwede niyo pong iparating ang inyong boses sa darating na Mayo.